Isang magandang araw sa lahat mga kabayan, mga ka-OFW. Ay share lang natin yung sitwasyon, katayuan ng iba nating kababayang OFW. Ito ay nakuhaan ng video sa bansang Saudi Arabia. Tignan nyo naman yung sitwasyon ng kabayan. Nagtatrabaho bilang OFW o kasambahay, domestic worker. Tingnan nyo, 3 palapag na bilya, 3-story villa. So, tignan nyo naman, pag nagkataon yan, madidisgrasya, mahulog yan, check, mapapahamak si kabayan. So, sana maging aral to sa mga may pamilya, may nanay, kapatid, o ano pa na nandun sa abroad na buhay ng isang OFW ay hindi madali, napakahirap. Tingnan nyo to si kabayan, no? Nandyan sa labas ng bintana, konting pagkakamali pwedeng malaglag at buwis buhay ang kanyang ginagawa. So anong masasabi nyo tungkol dito? Pa-comment below mga kababayan, mga ka-OFW. So ang hirap, hindi ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Kaya kayo kung may nanay, pinag-aaral kayo, mga anak, mag-aaral kayo mabuti. Dahil tingnan nyo ang sitwasyon ng isang kababayan natin. Napakahirap. Buwis buhay, sakripisyo. Make it a value of them. Kung ano man yung mga pinapadalang pera sa inyo ay hard-earned money yan ng yung mga kapamilya, magulang, kapatid, nanay, auntie, uncle, kung kayo man ay binibigyan. Tingnan nyo sitwasyon ng isang kababayan natin, naglilinis sa 3-story villa. Dahil di natin may tatanggi, marami sa atin na akala nila pinupulot ang pera ng kanilang mahal sa buhay. Yan, napakahirap po. Tingnan nyo ang sitwasyon ng isang kabayan natin, napakahirap. Yan yung mga ginagawa, sakripisyo, buwis buhay, para sa ganun makapagpadala ng pera. So sabihin natin na part of ng trabaho yan, pero napakadelikado. Yun yung ginagawa dahil mayroon na mga kababayan natin na insidente na nahulog sa habang sila ay naglilinis sa kanilang tinitirhan ng kanilang mga amo. Hindi natin mapagkakailay, napakahirap po. Tingnan nyo. So sana, tulad ng sabi ko, yung mga may mga kamag-anak, nanay, tatay, pangalagaan nyo ang kanilang pinapadala. Yan, no? Tingnan nyo sitwasyon, napakahirap talaga yung ganyan na maglilinis ka sa bintana, nasa labas. Pa-comment below. At saludo kami sa iyo kabayan, malakas ang loob, pero sana mag-ingat ka dahil kapag may nangyaring masama sa iyo, may pamilya na umaasa sa iyo. Kaya kung sino man to si kabayan, mapanood ng kanilang mahal sa buhay, pangalagaan nyo ang kanilang pinapadalang pera. Yan ay hard-earned money ng isang kababayan natin. Huwag waldasin dahil ang buhay OFW napakahirap. Isipin nyo, ano bang ginagawa ng isang OFW? Sakripisyo talaga yan. Hindi pumunta rito para pamunot ng pera, para magtrabaho, umuskos ng CR o ano-ano pa dyan, magtrabaho. Marami ring OFW hindi pinalad dahil yung mga amo nila ay wala silang swerte. So kayo na, huwag kalimutan magbigay ng comments sa baba, mga kababayan. Ano sa tingin niyo si kabayan? Actually, pwede man natanggihan yan. Kaso nga lang, siguro depende sa sitwasyon. Madali yung magsabi na sinasabi ng gobyerno natin na bawal, pero sa aktual, sa trabaho, napakahirap. O, ang hirap sumunod sa amo kapag ikaw ay inutusan, kailangan mong gawin. Kaya tulad na sabi ko, ang daming napapahamak ng ganito. Kaya tulad na sabi ko, mga kababayan, mga ka-OFW, napakahirap talaga ang maging isang OFW. Kung palayuan sa pamilya,
sakripisyo ka talaga. Ito yung klaseng trabaho na sabihin natin, tulad sabi ko, part ng kanyang ng trabaho, pero buwis buhay ang kanilang pinagagawa. Tingnan niya man yung sitwasyon niya, di ba? Nasa labas ng bintana. At di mo akalain na kapag kunting pagkakamali lang yan, ay buhay ang kanyang kapalit. Napakahirap po. Kung tapos yung mga pamilya niya sa Pilipinas, sana pangalagaan nyo ang kanilang pinapadalang pera. So mga kababayan, mga ka-OFW, masasabi nyo dito, kabayan, ingat ka lang. At sana gumawa ka ng paraan para sa iyong safety. Pwede ka kumuha ng tali mo yung sarili mo. Para in case na madulas ka, hindi ka malalaglag sa baba. Taas yan. Kapag ikaw ay nadisgrasya, mayayaman yung mga employer, mabayaran ka lang. Kaya kailangan din ng safety natin. Bilang OFW, isipin natin kung hindi lang intusang ka, tingnan nyo rin kung safety ba ako dito. Gawa kayo ng paraan. Katulad yan, pwede rin siyang kumuha ng tali, di ba? Tali na yung sarili niya. Para in case, tulad sabi ko, madulas, hindi siya malalaglag. Mayroon pa siyang pagkakataon ay salba. Kung ganyan, kita nyo naman, no? Nandun sa maliit na palapad, kunting pagkakamali, diretso sa baba. Pwedeng ipagkapahamang ng kabayan natin, mamamatay. Kasigurado yan, ang taas niyan. So, anong masasabi nyo? Sabi ko, pa-comment below, mga ka-OFW. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho bilang domestic worker o kasambahay. Nasubukan nyo rin bang ganito? Pinaglilinis kayo sa labas ng bintana. Sana kung ginagawa nyo yan ay mag-isip kayo ng paraan, tulad sabi ko, para sa kanyang safety. Itali nyo ang inyong mga sarili. So, at least huwag nyong hayaan na ganyan lang. Kasi tulad sabi ko, pag kayo na disgrasya, kawawa ang inyong pamilya dahil mayroon kayong pamilya na umaasa sa inyo. Again, huwag kalimutan magbigay ng comment sa baba. Maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie sa Lokayang OFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga sunod kong mga videos.